Sige, ikaw na. Tama yung tanong pang marites, no? May kaya ka? May pera na ba yung pamilya mo? Actually ganito yan eh. Ito kasing ginagawa ni Banat Bay. He is trying to discredit yung galawan ni Senator Risa Hontiveros in relation to questioning si Mayor Guo ng Bamban sa Tarlac, okay? Ang nangyari kasi dito mga kamatis, mga kaibigan, TLDR nito, may ni-raid na pogo na ang may-ari ay yung mayor na si Mayor Alice. 100% ownership siya. Now, if you're going to base it from the Constitution, ang isang foreign national should only own 40% of the land. Okay, yun yung foreign ownership, hindi 100% gets. So, si Mayor, kaso si Mayor is hindi naman siya dito, nagka-birth certificate siya nung 17 years old lang siya. And yung tatay niya, these are all, inamin to lahat under oath sa Senate. Ang pakilala ng tatay niya is not Chinese, pero sa dokumento 100% Filipino siya. So tapos yung nanay ni Mayor is Chinese din, no? So hindi mo alam kung 100% Chinese talaga tong si Mayor or naturalized ba siya or something. So kailangan nating alamin yon, and yun yung purpose ng Senate hearing. Kasi maraming implications yun. Halimbawa, half Chinese siya. Ang tanong doon, kailan siya naging, kung ibig sabihin nun, hindi totoo na siya ay 100% Filipino. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng mag-own ng ganong kalaking lupa na may mga Chinese national na umuupa din. Gets? So, yung birth certificate na narrative or yung line of questioning ni Senator Risa is very important and very pertinent sa maraming bagay. And of course, ang tanong doon, paano ka nakatakbo kung ngayon ka lang pala naging Pilipino? Gets? These are all important questions na dinidiscredit, sinusubukang i-discredit ni Banat Bay kasi hindi niya nagigets yung implication nun. Siyempre, pag ganito talaga mag-argue, mababaw talaga. So, wala kang aasahan talaga. Tuloy natin. Hindi naman nag-a-apply sa'yo yung manugang eh. Hindi nga. Ano ba akala mo nag-a-apply ng manugang yan sa'yo? Hindi nga. Hindi naman kita ka-ano-ano ang Tiberos ah. Mayaman ka? Pero yung line of questioning is not to be ridiculed porque hindi mo naiintindihan, Banat Bay. Try mo kasing magbasa. At saka try mong intindihin kung bakit importante yung pagkatao ni Mayor. Kasi nga, there's a lot of question dito. Yeah. Biruin mo, basahin natin dito ha. Gatchalian, citing daming piece of evidence, suggested potential involvement in the operation of the Pogo facility. Kasi nga, yung Pogo na yon nakaupa sa lupa niya. Pero dinideny niya na meron siyang something doon. Akin lang yung lupa, sa akin lang nakapangalan, that's it. Now, tandaan nyo na hindi mura makumampan niya. Gets? Hindi mura yon. And kung normal na negosyante ka, na mayaman, sabi niya may babuyan daw sila, hindi ka ganun kayaman dapat. So there must be extraordinary means for extraordinary wins sa ano natin sa ating bansa. So hindi to and hindi rin to basta-basta hearing lang about sa Pogo. This is also about national security natin. Kasi ang pinupunto rito ni Senator Risa, pakinggan lang natin ng konti. Municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow. Kadudagda para sa chairperson ng Senate Committee on Women and Children ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa pagdinig kahapon, lumabas na walang hospital record of birth si Guo at ang kanyang certificate of live birth nirehistro noong 17 taong gulang na siya. Base sa birth certificate niya, Pilipino ang tatay niya. Pero sa mga negosyo, declared ang tatay bilang Chinese. Chinese, ang exactly. Alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Bakit po na-delay yung pag-register ng birth niya? So, kita mo? So, isipin nyo kung hindi totoo talaga na Chinese yung tatay niya. Let's say, na Filipino yung tatay niya. 100% Chinese. Tapos yung nanay niya, Chinese din. So, 100% Chinese siya. How can she be a Filipino if both of her parents are Chinese? Oh, again, meron constitutional implications 'yun.
Nabasa-basa muna kasi Banat Bay. The first thing is, you cannot own land if you are a 100% foreigner. Okay? Number 2 is, you cannot run for public office if you are a 100% foreigner. So, kailangan niyang i-prove dito sa Senate ngayon that he is a Filipino, 100%. At least 5 taon na siyang tumitira dito. And kasi ang questionable talaga eh. Ang point din kasi nitong mga Senate hearing na to is there are a lot of sleeper cells in the country right now because of the kagagawa ni Duterte. These are facts, mga kamatis, mga kaibigan. I am not making this up. Ayan, ito pala, undocumented Chinese. Ayan. Under the Duterte gun over Chinese influx in the Philippines, wants to invest but rise in migrant worker riles critics. Okay, ang daming pumapasok ngayon. And meron pang mga illegal workers dito. Ito pa. Ayan, 277 illegal Chinese workers are arrested in Pasig. Hindi lang 'yon. I-push pa natin yung yung ating argumento. Nito lang. Sa ibang bansa. Teka lang, madam, sila yung palita muna. Ito, pakinggan nyo. Ang kanyang opisina. Samantala, kahapon tinalaki rin ng komite ang 4 na Chinese nationals na inaresto sa Thailand dahil gumamit ng Philippine passport. Nagkataon lang po kasi na yun, di ba? Nung hotel staff yung kanilang passport at yun nga, nagtaka daw yung Filipino na nandun. So kinausap niya ng Filipino. See? Meron talagang mga Chinese na namemeke ng passport at namemeke ng birth certificate. This has been a problem noon during the Duterte period. Actually, baka nga ini-encourage nila yan eh. Opinion lang naman. Kasi ang daming influx eh. Tapos may mga papel, di ba? Yung pastilla scam nung araw. Baka yun din kasi yun. Baka kasi si Mayor, mga kamatis, mga kaibigan, is bunga ng pastilla scam. And naglagay sila ng isang Chinese national sa ating government, in government position. Wala naman problema kung merong dugong Chinese yung ating government official, basta 100% Filipino siya at nakatira siya dito more than 5 years. Okay? Kaso, yun nga yung kino-question ngayon eh. There are a lot of implication about dun sa birth certificate niya at saka saan nanggagaling yung pera niya. Pero someone like Banat Bay, he will never understand this shit. Kasi surface level lang alam niya eh. Tsaka yung mga lap track, soundtrack na ginagawa niya. Ituloy na natin to muna. Sayang oras yun, literal. Ayon kay Guo, may mga nakilala rin siyang Chinese national dahil sa negosyong babuyan at hindi dahil sa pogo. Meron po sila mga restaurants po sa loob na po ng Clark. Binibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Karne? Kita mo naman, sa salita pala malalaman mo nang hindi siya in check. Karne. Pag ganyan magsalita, baka more on American yan. Ang karne. Hindi, mali ka doon. Hindi naman ganyan yung American accent eh. Mas Chinese accent yan. Meron kasing may accent kasi yung mga taga mainland, yung tawag nila sa akin. Galing ako sa DLSU eh. So, marami kaming mga taga mainland China naka-classmate noon. Wala namang problema ganito nung araw. Ngayon lang talaga dumami ng dumami. At saka kasi yung ibang Chinese kasi na pumapasok dito, akala mo mga hari at reyna. Tuloy natin. Ba? Ganyan ba kayo magsalita? Karne. Ulitin natin si ate Hindi siya mukhang kinchik eh. Mukha siya sosyal. Hindi mukhang Chinese yan, tol. Chinitang-chinita. Kamukha nung sa Meteor Garden dyan, diba? Kamukha ni Sun Chai. Hindi, actually, hindi Taiwan yun eh. Ay. Uy. Mas yun, mas malalim yun. Tuloy na natin. At hindi So basically, wala siyang argumentong totoo. Ang ginagawa lang ni Banat Bay is trying to water down this very important Senate hearing ni Ma'am Risa Hontiveros. Napaka-importante niyan, mga kamatis, mga kaibigan, kasi we want to know. We want to know kung tayo ba ay may mga Chinese nationals na naupo na sa matataas na posisyon sa ating gobyerno, mga sleeper cells na tinatawag. This is of national importance.
ayokong ibigay natin ang isang square inch ng ating bansa sa kahit kanino na hindi Pilipino. Okay? Paglaban natin ng sariling atin dahil eto na lang ang meron tayo. Marami tayong pagkakaiba sa relihiyon, sa kultura, sa lengguwahe, lahat yan. Marami tayong pagkakaiba dyan. Pero maawa naman kayo doon sa mga, or so, at least supportahan nyo na lang yung mga tao, mga senador, mga congressman, mga mayor na lumalaban para sa atin. We are being invaded in our country, mga kamatis, mga kaibigan, in my opinion. There are an influx, the data shows it, that there is an influx of Chinese nationals dito sa Pilipinas, which is very scary. Okay, lalong-lalo na ngayon na umiigting ang pressure ng Pilipinas sa pagkuha nila ng pagbawi, huwag pagkuha, pagbawi natin sa West Philippine Sea. These are all interconnected stories, mga kamatis, mga kaibigan. That is why I am very passionate about this. Importante na mapunta ang sariling atin. O, yun lang naman, gege mga lord.